Ayun. O, ito yung sunod, mga kababayan. Ako, papahamak kayo dito. So ito yung sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Baste. Ito yung sunod, mga kababayan. Baha. Ako, mga kababayan, usaping baha ito ha. Usaping baha. Ano nga ba yan, Kent? Yung usaping baha? Kay Banat Bay. Kilala nyo naman siguro mga kababayan, si Banat Bay. Isa po itong DDS vlogger na ang sabi mahal daw si Digong dahil may kita. Pag walang kita, hindi mahal. So ito po mga kababayan, yung sinabi ni Banat Bay, naaawa siya. Isang video ito mga kababayan na ang sabi niya, naawa daw siya sa mga taga MMDA na naghahakot ng basura. Ito panoorin natin. Grabe, nakita nyo ba yung mga MMDA na naglilinis ng ating karsada dahil binabaha? Alam mo, itong video na ito na napanood natin sa social media, ito hindi po simple laang na korupsyon. Ganito ang itsura ng Pilipinas. Yung mga MMDA na naglilinis ng mano-mano. Bakit? Dahil sa tindi ng korupsyon ng gobyerno, hindi man lang sila nabigyan ng sapat na mga gamit, sapat na bota, sapat na kapote, o di kaya sapat na gloves para maglinis. Dahil po yan sa matinding korupsyon sa Pilipinas. Ganyang kalupit ang nangyayari. At ang matindi dito, yung mga opisyal na nakaupo dyan sa kanilang mga opisina, yung mga opisyal na kumamkam ng limpak-limpak na salapi sa ating mga Pilipino dahil sa ating mga tax. Tama. Ay sitting pretty lang. Tama. At ang naghihirap, yung mga tauhan, Tama. yung mga taong bayan. Tama nga. Naghihirap ang tauhan, ang taong bayan, yung mga nagtatrabaho ay yung mga kumukuha ng pondo, sitting pretty, ang lalaki ng mansyon, ang lalawak ng kalupaan, ang gaganda ng bahay. Continue. Yung mga MMDA na walang gamit at mano-manong nililinis yung kalsada, yan po ay nagsisimbolo ng taong bayan. Taong bayan ang naghihirap dahil sa mga putang inang korap na government official natin. Kita nyo? Taong bayan daw ang naghihirap dahil sa putang inang korap na government official natin. Tama po ba, mga kababayan? Paki-comment po dyan. Tama po ba? Mag-comment po kayo mga kababayan, tama ba ang sinabi ni Banat Bay? Sir Almond Lee, hello po. Kay Sara Maldita, hello po. Continue. Hindi pa po ba tayo nagigising dito? At kayo namang mga nakaupo, mahiya naman kayo? Mahiya naman po kayo? Di ba? Hindi pa ba daw tayo magigising? Linyahan ni PBBM yan eh. Kayo po, mga nakaupo, mahiya naman kayo. Di ba? Continue. Alam namin hawak ninyo ang lahat. Kapangyarihan, pera, at armas. Pero yung kahihiyan, baka meron pang natitira sa inyo. Ano daw? Yung kahihiyan, baka daw may natitira pa sa inyo. Dapat daw mag-resign. Totoo naman talaga, sinabi ni Banat Bay. Ito, Banat Bay, continue. Kasi grabe ho eh. Alam mo, nung pinanonood ko yung video na yun na naglilinis ito mga MMDA, dama ko sa kanilang puso na labag sa kalooban nila yun. Dama ko sa aking puso na ginagawa nila yun dahil inutusan lang sila. Dama ko yan. At siguradong nararamdaman nyo rin yan. Parang tayong mga Pilipino, no choice tayo but to survive. No choice tayo pero kailangan natin magbayad ng Meralco na napakamahal. Kailangan natin magbayad ng mga krudo na napakamahal. Kailangan natin magbayad ng tax kahit ninanakaw. Wala tayong choice. Sino ba nga ba yung magnanakaw ng tax? Saan nga ba napunta yung confidential fund? Saan nga ba napunta yung pondo na para sa tao? Saan nga ba napunta yung mga ghost student na yan? Continue natin. Wala tayong choice. Wala tayong choice. Kawawa naman tayo mga Kawawa talaga tayo. Sa korap nating gobyerno. Grabe, nakita nyo ba yung mga kita nyo? Tama ba ang mga sinabi ni Banat Bay? Nakita nyo ba daw yung MMDA na naglilinis ng baha? Ito, ipakita ko lang Banat Bay. Ang sabi ni Banat Bay kanina, kawawa daw kasi ang mga amo daw nila, sitting pretty lang, kumukubra ng pera.
Yung mga tax daw, ninakaw, tayong taong bayan daw kawawa at mahiya naman daw sana yung mga politiko. So, nais ko lang ipakita yung baha sa Davao. O, Banat Bay, o, paano mo to sabihin? Paano mo masabi yan, Banat Bay? Sa mga nagtatanong, ito po yan. Saan yan, Ken? O, pakita ko sa inyo, ha? Ito po, ang balitang ito ay galing sa ENC 24/7, no? Ang bahang ito ay nasa Barangay Tibungco, Davao City, Friday. Ngayon lang yan Barangay Tibungco, alauna ng hapon. Binaha, Banat Bay. Paano mo ito ipaliwanag? Sino po ba? Sino po ba yung mga nandyan? Sino po ba yung may hawak ng flood control dyan? Barangay Tibungco, Davao City, Banat Bay, kita mo lalim? Kawawa din yung mga naglilinis, no? Kawawa din yung mga tao doon, no? Ayan, kawawa, di ba? Lalim tubig, Banat Bay? Kita nyo mga sasakyan? Hindi na halos makadaan. Lalim na tubig, So, tamang-tama nga. Di ba? Di ba? Banat Bay. Ano na? Ayan. Nagmistulang dagat. Kita mo, Banat Bay? May pa-concern ka pa. Samantalang yung mga iniidolo mo sa Davao, tama naman, sitting pretty, walang ginagawa, kumukubra lang, yung mga empleyado, kawawa, yung mga nandoon sa naturang baha ay wala nang magawa, tama naman. Sabi ni Banat Bay, kawawa talaga. Ayan ito. Na naglilinis ng ating karsada dahil binabaha. Alam mo, itong video na ito na napanood natin sa social media, ito hindi po simple lang na korupsyon. Ganito ang itsura ng Pilipinas. Yung mga MMDA na naglilinis ng mano-mano. Bakit? Dahil sa tindi ng korupsyon ng gobyerno, hindi man lang sila nabigyan ng sapat na mga gamit, sapat na bota, sapat na kapote, o di kaya sapat na gloves para maglinis. Dahil po yan sa matinding korupsyon sa Pilipinas. Ganyang kalupit ang nangyayari. At ang matindi dito, yung mga opisyal na nakaupo dyan sa kanilang mga opisina. Yung mga opisyal dyan, yung 51 billion, saan mo dinala? Ayan Banat Bay. Ayan Davao City. Isang oras lang ulan, magugulat ka, dagat na sila. Yung mga opisyal na kumamkam ng limpak-limpak na salapi. Ayan yung 51 billion, Banat Bay. Yan yung 51 billion. Tibungco, Davao City, Friday. Ayan Friday, southwest monsoon. According to the uploader, floodwater subsidized after 2 hours. Panawala ang tubig nung 2 hours na. Hindi. Nagbaha, 2 oras lang, ayan na yung tubig. Continue. Sa ating mga Pilipino, dahil sa ating mga tax, ay sitting pretty lang. At ang naghihirap, yung mga tauhan, yung mga taong bayan, yung mga MMDA na walang gamit at manong-manong nililinis yung kalsada. Tama nga naman. Legit. Ang sabi nila, Davao City is like Singapore, tanga. Ang Davao City is Singapore. Singapore, parang swimming pool ba? Singapore, hindi siya Singapore. Kita nyo? Singgit na ang mga poor. Bakit? Binaha na sila ang mga poor. Yung mga namuno, puro rich. Ikaw ba naman meron kan ilang franchise ng 7-Eleven, may Jollibee, may McDo, may Chowking pa, may mga contractor company pang nalalaman. Ang tawag dyan, singgit poor. Davao City is just like Singapore. No. Mali kayo. Davao City, ang tawagin pag nag-ulan,
Sisigaw yung mga mahihirap. Ang tawag doon ay Singgitpur. Yeah? Singgitpur, hindi po siya Singapore. Simbolo ng taong bayan. Taong bayan ang naghihirap dahil sa mga putang inang kurap na government official natin. Oh. Tama, Banatbay. You're a wisdom. You're a great singer. Oh, hindi. Kuan pala yun. Tawag dito. Videoke pala yung you're a great singer. Yeah? Kaya kita mo, taong bayan ang naghihirap. Dahil sa kurap na official, kita mo naman, Tibongko, Davao City, putang ina, 2 oras-uran lang yan, kita nyo, mamunit ng Sirisa Force. Kita nyo, misto lang dagat na, lalim na tubig. Diyos ko, yung mga alipunga, an-an, hadhad, nako, Diyos mio marimar. Kala ko baka galing-galing ng lugar, parang Singapore. Kung sa Tagalog, Singapore. Pool ba? Pool. Water pool. Ganyan. Swimming pool. Pag sa Bisaya, Singgitpur. Bakit? Sisigaw ang mga por. Bakit? Singgitpur. Bakit? Sigaw mga mahihirap. Baha na naman. Okay na, pagyabang pa nilang, laki daw ng kita ng Davao. So, laki ng kita ng Davao. Di yung marisulba baha. Yeah? Continue, mga kababayan. Hindi pa po ba tayo nagigising dito? Gising na. At kayo namang mga nakaupo. Mahiya naman kayo? Mahiya naman po kayo? Alam namin, hawak ninyo ang lahat. Kapangyari. Hawak ninyo ang lahat. Kaya nga, Singapore. Yan ang tawag, Sir Kenry. Yeah? Ang Davao City daw, Singapore. Hindi, Singapore. Yeah? Lunod ang mahirap. Singapore, lunurin ang mahirap para maubos ng mga bobo. Ayan na. Where is the 51 billion? Singapore. Kita nyo, Ang Davao City, pag tag-ulan, ang tawag dyan, Singapore. Ang Davao City, pag tag-init, ang tawag dyan ay, nako, kahit saan, may squatter, marumi. Nako, Diyos mio marimar. Tapos sabi pa ni Banatbay, mahiya naman kayo. Kayong mga tawag dito, kayong mga government official. Pera at armas. Pero yung kahihiyan, baka meron pang natitira sa inyo. Mag-resign na lang kayo. Kasi grabe ho eh. Alam mo, nung pinanonood ko yung video na yon na naglilinis ito mga MMDA, dama ko sa kanilang puso na labag sa kalooban nila yun. Diba? Singapore versus Singapore. Lunurin ang mahihirap. Singapore. Kita nyo mga kababayan, nalunod na mga mahihirap. Kaya nga sabi ni Sarah, kami ay apoy na hindi mapatay na. Patay ka diya. Singapore Wala na, lunod. Kita nyo Davao City, Tibongko. Baha. Kaya si Banatbay, binanatan si Sara at Pulong. Mga Duterte, binanatan na ni Banatbay, mahiya naman daw kayo. Mag-resign na daw kayo. Hindi daw kayo naawa sa mga mahihirap, mga sitting pretty lang daw kayo. Ano na nangyari sa Tibongko, Davao City? 2 oras lang ng ulan. Putang ina ang tubig hanggang tuhod na. My God, ginawang dagat ang Davao. Kita nyo, mga Duterte, si Banatbay, binanata na kayo. Si LTG Builders, anong nangyari sa proyekto ninyong flood control dyan? Lucky South 99. Lucky South 99. Ano ba yung 88 ba yon? Ano ba yung kay yung nag-donor din ni Sara sa campaign, donation niya sa pagkatakbo niyang Vice President. Si, ano ba yung pangalan nun? Iskandor. Kumusta naman yung mga project niya? Iskandor, si LTG Builders, Diskaya, mauna karon. Sabi ni Banatbay, mga Duterte, mahiya naman daw kayo, mag-resign daw kayo. Mga sitting pretty lang daw kayo, kawawa daw ang mga trabahante at taong bayan. Nako, patay ka diya. So, klarong-klaro yan mga kababayan. Barangay Tibongko, Davao City on Friday.
1 p.m. Baha na Sink the Poor versus Lucky 88 has connection with Digong. Yan, si Glenn Iskandor at si LTG Builders. Christopher Lawrence Bongo, si LTG. Patay ka diya. Na patay kayo dyan.